What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga sa inyo. Bali ngayon magsi-set up lang ako ng mga gamit sa gagawin nating long ride. Di ba nga kasi meron tayong long ride na gagawin na Nueva Ecija to Atok Benguet. So paano nga ba mag-set up ng light setup, light pack setup kahit multi-day ride? So bali 5 days yung ride na yon. Kaya ito, pakita ko sa inyo. So ano bang mga meron sa atin dito? Ito lang yung pinakagamit natin. So unang-una, first aid kit. Yan, kitang-kita nyo. So syempre laman yan, mga gamot-gamot and etc. Then ito yung ating saddle bag. Mamaya ilalagay natin dito yung mga tools. Pakita ko sa inyo kung paano. Head tube bag, yan. Tapos ito yung lighting, pump, tsaka mga gamit. Then ito naman mga kabatak, yung ating mga jersey. Yung jersey na to, sakto to for 2 days na or 2 rides. Kasi ano, tawag dito, yung ganitong setup, mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko to tinupi para mas mapadali kayo. Then ito mga t-shirt, tsaka medyas. Then another set of jersey. Then underwear, tsaka wag nyo na tong tingnan. Tsaka yung ating raincoat. Ayun, so ano nga ba yung mga dapat i-set up? Unang-una, sa bisikleta muna tayo kasi ito talaga yung pinakamahalaga sa lahat no? So ang gear ratio na meron ako dito sa aking bike ay sa crankset meron ako ditong 22, 34 and 44 teeth. Sa likod naman 11 and 42 teeth. So yun yung pinaka gear na gagamitin ko. Then para sa akin na mas maging komportable ako sa paglo-long ride, lagi akong merong bike carrier. Yan, yung bike carrier na yan, kaya niyan yung 50 kilos. Yan, kahit ako yung sumakay, kayang-kaya niyan, hindi yan nagkakaproblema. So yan yung gagamitin natin. Lalagay natin dito yung gamit para wala tayong dalang gamit or walang nakalagay sa likod natin kapag nagbabike na tayo. So yan, set up na natin to. Simulan natin dito sa ating saddle bag. Sa saddle bag, ang ilalagay natin dito ay unang-una, ito, inner tube. Yan, parang gusto ko sana, parang nag-uusap-usap lang tayo dito mga batak, kasi wala Hindi pa nga ako fully conditioned. So yan, unang-una, saddle bag. Meron tayong inner tube, multi-tool. Then yung other tool na maliliit, ito kailangan ko to kasi may mga singit-singit tayong parts na minsan mahirap maabot kapag multi-tool yung gamit. Kaya ito yung ginagamit ko. So yan, lagay natin dito. Yan, ganyan lang siya mga kabatak, Then patch kit. Yan, kasama na yan dyan. Sisiksik ko lang. Tsaka rubber solution. Yan lang yung laman yan. Tsaka yung, eto, anong tawag dito? Tire lever ba? Basta yan, kailangan natin yan. Tsaka konting mga bolts or tornilyo. Just in case na magka-problema lang. Yun lang yung laman ng saddle bag natin. So, hindi naman siya ganun kahirap i-set up at hindi din ganun kadami yung kailangan. Pero, yun, kailangan ko to Tsaka syempre pala, yung pump natin, kung mapapansin nyo, alam nyo naman siguro na hindi na to nilalagay sa dito, kasi iniipit na lang to dyan. Yan, lagay mo na lang yan dyan. So ganyan magiging setup nyan. Then ito, lalagay natin syempre sa ating saddle. Yun. Ano sa tingin mo? Tingin mo ba makakarating ako ng Baguio? Kaya. Medyo masama pakiramdam ko Tinatrangkaso ako So ayan mga kabatak, So I hope may matutunan kayo sa pinaka setup ko na to. Then yan, mamaya ako na siya iaayos. Ngayon, ito naman yung lighting, nasa loob pa yung iba. Pero ayan siya, ito RAS Pro yung gamit ko, dalawa. So may video na tayong ginawa dito, smart taillight. And yan, tapos lagay muna natin siya dito. Dito muna tayo sa mismo nating mga jersey. So ano ba yung mga laman ng jersey na to, Hagis muna natin yan dyan. Ito din. Hindi pa natin kailangan Ito din. Yan. So bali itong set na to mga kabatak. Yan, makikita nyo parang bago Lem official Yung set na to, bali ito for 3 days na to. Itong set na to. Then itong set naman na to for 2 days. So sakto 5 days. So paano ko ba siya nagpagkasya dyan? Ito naman mga t-shirt and medyas. Yan. Yung gagamitin natin pagka nandun na tayo. So paano ko ba napagkasya to dyan? So try natin buksan para makita nyo kung paano nga ba magtupi ng magandang paano magtupi ng jersey kapag maglo-long ride tayo. Kasi isa din to sa mga pagka hindi maganda yung pagkakatupi mo, isa din to sa mga nagpapalaki ng ating gamit. Nagmumukhang malaki yung ating gamit. So yan, makikita nyo, bib,
tsaka jersey, di ba? So yan yung laman. Ngayon, ang pinaka-diskarte lang naman dito, unahin mong iayos yung bib set mo. So yan, unatin mo lang siya, ganyan. Tapos tupi mo. Yan, sundan nyo na lang ha. Pag natupi mong ganyan, sagad mo din dito para magtutupi ng pizza. Tapos iro-roll mo siya ng sagad. Yan, yung mas maliit, mas maganda yung pagkaka-roll mo. Yan, pihitin mo lang siya ng mahigpit na mahigpit. Kasing higpit ng pagmamahal niya sa'yo. Sana all may nagmamahal, idol. Tapos pag ganyan na yung itsura niya, yan, hihilahin mo lang to. Then bubuhol mo siya. Yan, yan na yung magsisilbi niyang lock. Yan, then pati yung kabila. Yan, so ganyan na siya. Ang itsura niya, hindi naman mahalaga yung itsura nito kasi hindi pa naman to yung ilalagay mo. Pero pwede na din siya, di ba? Tignan niyo yung itsura niya. O yan. Tapos ngayon, yung cycling jersey naman na pang taas. Ayan, ito yung pantaas na jersey natin. So lagay natin siya dito sa table. Then ang gagawin natin dito, ito yung tinatawag mga kabatak na military fold ba? Yung tawag doon, or traveler's fold. Basta natutunan ko to sa isang training ko. Yan, ang gagawin natin, tutupi natin tong ilalim. Tutupi mo lang siya ng mga siguro 2 to 3 inches. Depende sa jersey mo. Kapag walang garter, hindi siya masyadong magandang itupi ng masyadong mataas. Then tupi mo siya ng parang regular na damit. Then isa pang tupi. Yan, ganyan. Ganyan na yung itsura niya ngayon. Itong bib natin, ipit natin dyan. Then ikutin natin siya dito. Yan. Ngayon, pag sumagad na siya, ganyan magiging itsura niya, 'di ba? Yan, 'di ba ganyan? Itutulak mo lang 'to, hilahin mo lang 'to kabata ko. Hilahin mo lang yan. Yan na yung magsisilbing lock niya. So madaming nakakaalam ng fold na 'to, pero sa cycling kasi yan oh. 'Di ba lalabas yung alam mo na agad kung kapag ka may jersey, yung mga jersey na may tatak yung likod. Yun, makikita mo siya agad dito, katulad niyan. So, alam mo na agad na ito yung jersey na yon. So, may set ka na agad ng pang one day. So, pagka magwa one day ride ka lang, overnight lang, pwedeng isang ganito lang yung dala mo. Sobrang gaan. Tali mo lang yan dito. Yan, basta tali mo lang na ganyan. May damit ka na, 'di ba? Sa isang buong maghapon. Ganyan kaganda yung fold na yan. Ngayon, ginagamitan ko siya ng ziplock. Ang kagandahan naman kasi mga kabatak, pagka nagzi-ziplock ka, kahit umulan at mabasa yung gamit mo, yung jersey mo, safety. So lahat ng damit, lahat ng isusuot ko at that day, naka-ziplock yan. 'Di ba? Bagong-bago yung itsura niya. Pwede ngang pambentay eh. Para din makatipid kayo ng space, mas maganda kung pipigain niyo 'tong mabuti. Yan, pipigain niyo siya para ma-vacuum yung hangin. Kung may vacuum nga kayo, maganda kung ba-vacuumin niyo eh. So hindi ko naman kailangan eh. Yan, ang ano nga lang, lumuluma yung ziplock nyo. Madami namang nabibiling ziplock dyan sa mga mall. So yan, ganyan na yung itsura nya. Ngayon mga batak, damputin ko lang to. Lapag-lapag na lang kami dito eh, no? So yan, ito mga t-shirt naman to, same thing, apply nyo lang yung ano na yon, yung method na yon sa ganung sitwasyon. And ito, mukha pang bago pero mga gamit na t-shirt na yan. Hindi ko lang talaga masyado pang tinanggalan ng hangin para kita nyo na kung paano magtanggal ng hangin. So yan, kompleto na yung gamit natin. Bali, dalawang set ng jersey and 3 set, so for 5 days. And t-shirts, tsaka socks. Then, ito yung underwear, tsaka iba pa. So ngayon, ipapack ko na to, ilalagay ko na siya sa bag ko. Ito lang yung pinakakailangan natin, no? Mukha lang siyang madami dyan, pero maliit lang yan. Ito yung backpack na gagamitin ko. It is siguro 30 liters. Ginagamit ko pa tong backpack na to nung nagma-mountaineering pa ako. Maakyat ako sa bundok. Yan, basta ang kagandahan nga sa pagpack na ganito mga kabatak, isiksik mo lang siya dyan. Yan, siksik mo lang siya dyan. Okay na yan. Sobrang luwag na ng space mo at naka-organize pa yung gamit mo. Tapos yan. Yan. Parang hindi ka kasya. Tignan nga natin, check nga natin. Hindi ko pa kasi ito nasubok eh. Or masyado pang malaki yung bag na ginamit ko. So kung malaki pa, papalitan natin ng mas maliit, di ba?
Meron yung mga anong tawag doon, bike carrier bag. Kaso hindi kasi ako masyadong fan ng ganong klaseng bag eh. Ewan ko depende sa mga siklista. Meron yata ako diyan. Kaso kasi ang issue ko sa ganon, parang ano ba issue ko sa ganon? Nung minsan akong gumamit noon, asa na nga ba 'yung ganon ko at the first place? O basta, hindi ko na alam kung nasan. So yan, basta mamaya, set up ko na lang yan mamaya. At ayun nga mga bataka, no? So natapos na yung video na shoot na namin. Pero ito lang, papalit ako ng bag. Masyadong malaki to, nakakalkal ako ng mas maliit na bag. So yan, kasya pa din naman, kaso di pa nalabahan. Yan, try lang natin Yun, no? Sukat na sukat to. Saktong sakto. Yan, mas better yung backpack kasi pagka nasa city ka, at least ganyan lang yung dala mo, 'di ba? Yun naman yung kagandahan nga dito compare sa mga bike carrier bag. Mas para sa akin lang So kanya-kanya naman tayong preference eh. So yan, at least pagka pwede mo lang i-backpack yung gamit mo, 'di ba? Pagka may bibilin ka or something at ayaw mo iwan dito. Better kung maglalagay kayo ng bag tag pala mga kabatak. Ako wala na akong makitang bag tag eh. Pero maghanap ako mamaya. Ang pinaka lang mga kabatak, ang pinaka thoughts ko lang dito kapag ka maglo-long ride kayo. Maganda kapag ka andyan yung mga essential things katulad ng mga tools, yung mga lights ko nandun pa, speedometer nandun pa, yung mga naka-charge. And ang isa sa pinakamahalaga din dito, kapag ka ganito yung gagawin mo, make sure na iplano mo. Kasi yung setup na ito mga kabatak, mapapansin nyo, wala tayong tent na dala, walang hammock, walang mga kumot. Kasi homestay yung gagawin ko or maghahanap ako ng mga matutuluyan doon. Kapag ibang usapan naman na kasi kapag ang isine-set up natin is for bike packing na as in sa kalsada ka lang matutulog or kung saan ka abutin, magte-tent ka lang ganun. So medyo mas madami yon, no? Kailangan natin doon ng cook set una sa lahat, syempre, 'di ba? Cooking set, tent, then sleeping bag, etc. Sobrang dami kaya mas madami yung mga kailangan nating gamit compare sa ganitong homestay. Kaya ako lagi kong pinipiling mag homestay kapag posible naman. Pero kapag wala talaga, hammock yung dinadala ko. May mga hammock din ako dyan na ginagamit. Bali mga kabatak, ganito na yung magiging itsura niya kapag napak na siya ng maayos. Ayan, nakatali na siya, secured na siya dyan. And ayun, sa mga may additional lang ako sa mga magtatanong kung paano yung gagawin kong setup sa camera. Yan sa mga magtatanong ng about sa camera setup. Unang-una meron pala akong pole na dala. Ito yung gagamitin ko para pang-replace ng drone kasi may drone naman ako pero hindi ko dadalhin dahil nga foggy kasi palagi doon, tsaka baka palagi lang umuulan, so hassle lang at hindi ko din magamit. Kaya ito na lang. Ngayon yung pagpapak naman nito sa mga galing po sa Insta360, maraming salamat, no. So yan, itatali lang natin siya dito, i-strap lang natin siya. So sobrang basic lang nito. Ganito lagi yung ginagawa ko kapag dinadala ko tong itong mismong stick na to. Yan, strap natin dyan, tapos another strap. Yung strap na gamit ko, madami nito sa online. Pwede kayo lang din bumili. So useful yan. Ayan, bali ganyan magiging itsura niya. So hindi na siya masyadong halata the first place. Then sa naman, dito naman sa mount, dito tayo. Ito yung pinaka mount ng ito yung ating syempre speedometer yung nandyan, di ba? Then dito yung magiging mount ng ating Insta360 na camera. So ang mangyayari, alam niyo naman, di ba? I-mount lang natin yan dyan. Tapos pagkatatanggalin mo kasi siya, ikutin mo lang. Then yan, magnetic to. Ang tawag dito is Ulasis yata sa mount na to. So baka may magtanong lang. So nandyan siya. So ganyan yung POV niya. Then kuha natin ito, tsaka yung buong view. Yun yung kagandahan dito. Kasi ang hirap kasi dun sa mga chest mount, mga kabataka, no? Ako personally, naiinitan ako pagka nagsusot ako ng chest mount. Kahit maganda yung POV shot doon, pero sa akin, pagka nagtatagal, mabigat, tsaka mainit. Kaya ganito, hindi ako magsusot ng chest mount doon. So mostly ng view na makikita nyo, dyan galing. And also mga kabatak, yung Insta360 One X ko naman, nasa likod ko kasama yung monopod. Yun yung nakalagay doon. Ngayon, dito papasok yung gamit nito. Kasi itong tube bag na to, lalagyan ko siya, pupunuin ko siya ng mga essential na chocolates, foods, something, tsaka cellphone. So yan, para easy access lang tayo mga kabatak. Ayun, yun lang yung yung gamit nito. Buti pa to, may gamit. Ako ba? May gamit ba ako? May silbi pa to, no? Buti pa to. Joke lang.
Ayun, so yun lang. Share ko lang sa inyo yung video ito kasi wala akong makontent eh. Wala na tayong makontent, no? Hindi, joke lang. Medyo matagal kasi yung ride natin doon at baka mabakante channel natin. So maganda na din, di ba? At least may mga natutunan kayo kung paano nga ba mag-fold at mag-pack, mag-light pack ng ganitong setup. At ayun, wish me luck. Ang ride po natin sa Atok Benguet is Saturday. Tama ba? December 4, Saturday. So solo ride lang yon. And alis ako dito ng December 2 ng umaga. Then December 3, city ride sa Baguio. December 4, Atok Benguet. So yon, medyo matagal-tagal to. Hanggang December 6. Kung ano yung mangyayari doon, bahala na si Batman. Basta yon, abangan nyo na lang sa channel. Tsaka sa TikTok pala tayo mag-usap-usap mga kabatak, kasi doon ako mag-upload ng mas madaming video and mas madaming content. Yung pinaka-updated na video, doon natin i-upload. At ayun lang, salamat sa panonood ng video na to. I hope nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo man, paki-like and comment naman kayo ng mga thoughts nyo. Kung may mga ideas kayo kung paano nga ba yung setup na gagawin nyo. So today is December 1. So pag pinapanood nyo to, December 1 pa din. December 2 siguro or December 3. Yan, mga ganong date ko siguro yan i-upload. Pero yun, sana may natutunan kayo sa ganitong setup. At mag-ingat kayo palagi, stay safe, stay home, ingat kabatak. Salamat na din sa suporta. Bye-bye!